Breaking news po ito mga kababayan. Senador Alan Cayetano at Senador Marcoleta. Grabe ang paglayang ito. Sinalubong na ni Senador Alan Cayetano si Marcoleta sa kanyang paglaya. Hala ka, grabeng balita ito mga kababayan ko. Totoo kaya ito na si Marcoleta ay wala na sa kulungan? Nagmi-meeting na ng minority. Kasama sila Manang Aimee, sila Pia Cayetano, sila Robin at Bongo. Nasa Senado ngayon, nagmi-meeting sila sa resback nila dito kay Pinky. Dahil po sa ginawang pangbababoy ng senador kay Marcoleta. Hala ka, totoo kaya ito mga kababayan ko? Ito po ang sumasabog na balita. So ngayon mga kababayan, Senador Alan Cayetano may hawak din na alas. Grabe ito mga kababayan ko. Dahil nga po sa ginagawa ng mga bendalo. Kung maalala natin yung pasabog ni BBM ni Dayunyor, na ipapakulong daw niya at ipapaaresto. Mag-iimbestiga na kay Tambaloslos. Pero anong ginawa? Ang ginawa ni Boyinging mga kababayan, si Cayetano at si Loren Legarda ang ginigipit ngayon mga kababayan para tumigil ang kanilang bunganga. So ngayon po, ang pasabog na ito, ang sabi ni Senador Alan Cayetano, may hawak din tayo pero sa tamang lugar at tamang panahon. Nako po, nanginginig na si Pinky dito. Si Pinky pala nagpapakalat ng maling information. Sinasabi niya na sumuko na raw si Alan Cayetano. Sabi ni Cayetano, hindi. Anong suko-suko? Laban tayo kung laban. Sapakan kung sapakan. Nako po mga kababayan ko, matindi ito kasi kung sakali na si Senador Marcoleta ay lumaya na at nasa Senado ngayon, nasa opisina niya, aba matinding ito. Matinding birada ito at ito ang alas si Cayetano kung totoo na nakalaya si Senador Marcoleta. So ngayon mga kababayan, pakinggan po natin ang pasabog na tumindi. Parang racket ito na sumabog mga kababayan sa kanilang pagbumuka. Itong pasabog ni Cayetano, ito po mga kababayan ko, ikagugulat nyo, paglaya ni Marcoleta, talagang kaabang-abang mga kababayan ko, kasi syempre matutuwa ang milyong-milyong mga kababayan natin. Ito na po mga kababayan, i-check po natin kung totoong lumaya si Senador Marcoleta. Let me assure you guys, di ba, whether we're talking about Senator Lacson o yung ibang nabanggit ko dati, yan, may hawak din tayo pero sa tamang lugar at panahon at sa laban-laban, but sabi ko nga, hindi tayo pwedeng ma-distract. Ayusin natin kung anong kalaban. Ang kalaban, poverty, kalaban, kahirapan, kalaban, mataas na presyo, kalaban din ay ang corruption. At pag sinabi natin corruption, hindi lang yung tao, pe yung sistema. Hate the sin but love the sinner. Sabi ko nga, di ba? Hate the sin, love the sinner, pero buwagin ang sindikato. Ayan. Kasi maraming sindikato talaga . So, nakikita naman natin kung sino ang sindikato sa Senado. Talagang mga bendalo mga kababayan at talagang gusto talaga nilang maubos ang minority para tumbukin at mapalaya si Sara Duterte sa impeachment. Kasi mga kababayan, si Cayetano na lang ang nag-iisang abogado na talagang parang Marcoleta ang paninindigan. Mga kababayan, iba kasi pag abogado magaling manggisa na mga tinatawag na witness na nagmukha namang mga bobo at mga tanga dahil puro I don't have any personal knowledge ang mga sinasabi. So ngayon mga kababayan, matindi po ito. Pasabog na balita ito po. I was saying guys, whether you talk about education, whether you talk about feeding programs,
Whether you talk about health, mga ospital, mga clinic. Tito Leroy Tan, God bless you. Thank you for your love, Tito Leroy. At parating yung pagpapaalala mo sa akin na huwag magkasakit at ano yung mga home remedy pagka nagkakasakit o yung mga preventive, katulad sabi ni Tito Leroy, yung honey nakakalaban daw ng bakterya sa throat para whether it's madalas ka magka-sore throat o acid, mag-honey daw. Thank you for that, Tito Leroy. Usay Kuwiko, God bless you. Bal Mercida, hello, gabayan kayo ng Panginoon. Kailangan po talaga. But remember guys, don't only pray for the leaders, business leaders, religious leaders, community leaders, leaders sa education, sa country na you like. Ayan mga kababayan ko, matindi po ito. Kasi nga, hindi nila kayang gipitin si Cayetano, parang Marcoleta ang paninindigan. Hindi nila kayang pigilan ang katotohanan kasi nga ang kakampi ni Cayetano at Marcoleta ay ang taong bayan. Yung hindi nyo gusto, lalo nyo pag-pray. Kasi nga, dapat itama ni Lord tayong lahat, di ba? Pag hindi tinama ni Lord lahat ng leaders natin, tatamaan tayong lahat. Michelle Boward from Hawaii. Yan, Jess Saldua, good afternoon sa iyo. Blessings from Hong Kong, Sheila Labutan, God bless you. Dagdag tapang, laban lang po, Marlon Inco. Thank you, thank you. Minsan kasi may nagsasabi sa akin, bawas-bawasan ng tapang, meron yung iba. Lahat naman sinasabi laban. Yung iba naman, dagdagan yung tapang. So, let me assure you guys, di ba, whether we're talking about Senator Lacson o yung ibang nabanggit ko dati, yan, may hawak din tayo pero sa tamang lugar at panahon at sa laban-laban, but sabi ko nga, hindi tayo pwedeng ma-distract, ayusin natin kung anong kalaban. Ang kalaban, poverty, kalaban, kahirapan, kalaban, mataas na presyo, kalaban din ay ang corruption. At pag sinabi natin corruption, hindi lang yung tao, pe yung sistema. So guys, whose job is it? So nung Roman times, nung nagkaroon ng Christian community, so pasintabi sa akin mga kapatid dito from the different religions, I just want to talk a little bit about the Christian community during the Roman Empire. Sila nag-start nung radical love at yung pagkakaroon ng mini schools, pagkakaroon ng ospital, pagkakaroon ng mga doktor na libre. So, nung ancient times, hindi po gobyerno ang may trabaho sa yung ibang social service. Yung public works, at nung public works nung una ay very basic. For example, sanitation. Di ba yung maraming nagkakasakit sa Industrial Revolution. So, panahon man ng Romans or nung sa kanina may taga-Paris. Ito ang maganda kay Cayetano mga kababayan. Malinaw magsalita, hindi gaya nung isa na puro deb. Puro ganun, puro pang bubudol lang. Kaya yung mga tangalista, bobolista hanggang ngayon mga kababayan, imbes na makatulong sa ating bayan sa progresibong pagkakaisa at progresibong pagpapaunlad ng ating komunidad. Sana tumulong kayo, mga bobolista kayo, mga tangalista kayo. Binabas nyo pa ako. Tulungan nyo na lang kami para suportahan sila Senador Marcoleta at Cayetano at sila Robin Padilla na tunay na nagsusulong ng karapatan at tunay na pagtingin para ibigay ang tunay na pagkilala sa saligang batas. Hindi puro mali-maleta, hindi puro pangako. Puro racket-racket ni Dayunyor. Tapos 10 talampakan lang palang taas. Tapos sabi nila yung racket gagawin sa Korea, dadalhin dito, tapos papaliparin ng 10 pulgada. Tapos trilyones ang racket nyo. Mga bobo. Mga Hestas Barabas, sinong hindi magagalit sa inyo? Mga Hestas Barababas kayo, mga magnanakaw kayo. Yan ang sabi ng mga nagkokomento na galit mga kababayan. Kaya dito maraming nagmamahal kay Senador Marcoleta at Cayetano. Alam nyo kung bakit?
nasa panig nila ang katotohanan at katwiran. Yan din ang sinisigaw ng respetadong reliyon na kinabibilangan ni kapatid na Rodante Marcoleta. Kaya nga sinusuportahan ang ipinaglalaban ni Senador Marcoleta. Transparency for a better democracy. We are one. Nakita nyo naman, nabulaga si Dayunyor nung nagkaroon ng surprise people power dyan sa EDSA People Power Monument na kinagulat ng mga tangalista at bobolista. Sa isa pang pagkakataon mga kababayan, ako may nakasagutan akong bobolista, tangalista, pingkilista sa bus na yon. Nung pauwi ako, narinig ko sa kanilang mga labi may sinasambitla sila na yung mga nagrally daw na kapatiran na miyembro ng Iglesia ni Cristo ay masusumpa, makakarma dahil nagbigay daw ng kahirapan sa Pilipinas, nagdulot daw ng matinding bumper to bumper na pagsikip ng daloy ng trapiko. Masusumpa daw yung mga pamilya, yung mga anak daw, ikagagalit daw nila yung mga magulang nila, hindi daw alam ang ginagawa. Bakit daw? Nanggugulo lang daw So, yun yung mga wala sa katwiran. Nagagalit sila sa rally ng Iglesia ni Cristo, pero hindi sila nagagalit sa pagnanakaw ng gobyernong ito ng mga bendalo kasi nga sapat na sa kanila ang pangakong 20 pesos sa bigas. Tuwang-tuwa sila nang may racket si Dayunyor na ang taas 10 talampakan lang, tapos 30 seconds lang ang pananatili sa kalawakan after malulusaw na. 'Di ba? Parang utot, pag pinautot mo, put, wala na. Yung pagsabog put, wala na. Saan mang bayot dito? Visit! Magugulat ka sa mga hestas barabas sa mga to Yung mga taga-UK dyan, di ba, nung nagkaroon dyan ng industrialization, maraming sakit. Bakit? Kasi nga walang mga drainage, walang sewerage. Tapos yung dumi, whether dumi ng tao o yung mga waste, lalo nung nagka-factories, kung saan-saan lang tinatapon. So when I say public works, pati tubig. Di ba, dati kaya nga tabi ng river parate. That's why the richest civilizations, for example, Egypt, sa tabi ng Nile River, di ba? Hanggang ngayon, whether Thailand o Vietnam, dahil sa rivers nila, yung agriculture, whether it's rice or whether nga yung delivery or transportation ng mga goods, di ba? But nung mga panahon na yon, Rod Oriesa, thank you. 3 a.m. sa California, pero nanonood na nakikita mo kami at nanonood ka. I'm sorry if I woke you up and I hope worth it yung ating pag-uusapan ngayon. Ang gusto ko lang kasi emphasize is that while it is the duty and responsibility of government to provide for our people, sabi sa Bible, prevent evil and to do good, di ba? So, dapat kabutihan ang ginagawa ng gobyerno, then prevent evil. So, when say prevent evil, kasama dyan ang peace and order, kasama dyan yung, halimbawa, yung pinagbabawal na gamot, kasama dyan yung, halimbawa, protection of property, yung hindi ka nakawan, di ba? So, promoting good, kasama dyan yung tamang edukasyon. But nung araw, trabaho po ng bawat tao yon. So, nung araw, yung church, hindi naman building yon, more of a community, especially nung hindi pa Holy Roman Empire na kung saan hinuhuli pa yung mga Christians, patago yung churches nila, pero they're practicing radical love by sharing yung pera nila, then building communities, tapos yung mga doktor, paggagamot. So, my point is, if you ask, kanino bang responsibilidad na palakihin yung mga anak na responsible citizens? Huwag maging bastos. Huwag maging violent sa school. Huwag magnakaw. Primarily, the parents, the family. Pero trabaho din po ng church yon. Trabaho din po ng imam yon. Trabaho din po ng pastor. Trabaho din po ng ministro. Trabaho din po ng pari yon.
trabaho din po ng school yon, di ba? Kaya nga pinapapasok sa school para turuan ng tama. Pero syempre, kung half day yung school, 60, 70, 80 yung classroom, hindi naman mababantayan ng teacher lahat ng mga estudyante. So, karamihan ngayon, barkada at saka social media. At sa social media, hindi natin nababantayan lahat. Marami din pong mga masasamang tinuturo. Marivic Yasui, did I say it correct? From Japan. So, pag may nakita kang beautiful na tao or beautiful woman sa Japan sa afternoon, anong sasabihin mo? Magandang hapon. Ayan. So, magandang hapon sa inyo dyan sa Japan. So guys, I wanted to emphasize in our short kamustahan today is that while government, so like SONA kontra SONA, I think we all understand the problem. So for example, presyo ng kuryente, hindi naman kaya ng individual yan. But syempre, kung may extra ka, yung kapitbahay mo wala, pwede mong pautangin or tulungan. Pero for example, sa pagbabantay ng anak, may kapitbahay ka, hirap din siyang turuan yung anak niya, let's say sa math, pero ikaw magaling ka sa math, pwede ka mag-volunteer, di ba? Ang health center niyo walang gamot, may extra ka, pwede ka rin mag-share. So what I wanted to forward here today is that I really hope hindi sumama yung ekonomiya at hindi po maging mas taghirap going to our last quarter, October, November, December. Usually po, ang Pasko, yan po ang time ng hindi lang giving, but yan po ang time na talaga ang Pinoy kasama ang kanyang pamilya. But syempre, pag mahirap yung ekonomiya, doble, triple po ang hirap ng ating mga kababayan during this time. So, if we start changing our culture and mindset, for example po sa US, talagang kultura mag-tip. So, pinag-uusapan namin to lately kasi one benefit of yung ganito na medyo araw-araw may pagsubok, either nagla-lunch or dinner kami ni Lani kasama at saka iba naming ka-close, whether sa bahay yan or whether kung saan-saan, but mas nakakapag-fellowship at magkasama. So, binabanggit ko sa kanila, Jolan Rosario from United Arab Emirates. So, kamusta na po kayo dyan? Kamusta po mga taga-Israel, taga-UAE, Qatar, Bahrain? Alam ko, marami din tayong Pinoy sa Iraq. Let's continue praying for them. Dodi, beards more. Parang ako more beard. Dodi, thank you very much. So guys, ayan mga kababayan ko. Matindi po itong pasabog natin. Aburido na. Yung mga bendalo. sa pinag-uusapan natin. Minsan mas gusto ko ganitong format kasi nakikita ko comments nyo at nakakamusta ko kayo. Irene, God bless you more. Seth Camara, I love the quote. Hate the sin but love the sinners. Yes, kasi di ba Irene, lahat naman tayo work in progress. So, iba sa inyo, ayaw na ayaw sa akin dati. Baka naman nagbago ako ng konti, gusto niyo na rin. May iba tayong politiko, including Senator Lacson, gustong-gusto natin dati, maari ngayong hindi. Pero may pag-asa parate, baka bumalik siya sa dati niyang for the truth fighting stance, 'di ba? So let's not give up on people because God did not give up on us, 'di ba? Jen Nessa watching from Italy ba yan? Flag ng Italy. Laban, thank you Lee. Yan. Mayo, nice. Alam nyo, totoo yan mga kababayan. Dati, bilib na bilib din ako kay Ping Lacson. Sabi nga ng nakakarami dati, isang kamay na bakal din at talagang respetado. Pero nung naging amo na si Dayunyor, wala na. Sumama na sa sistema. Nakita nyo naman mga kababayan ko, mula BRC chairman, mula kay Orly Gutesa, hanggang sa 18 Marines, hanggang kay Marcoleta, sila ang pinag-initan at kinasuhan. Ngayon, si Marcoleta nakakulong. Diba mga kababayan ko? Magsabi kayo ng totoo dyan. Diba ganun yon? Kaya si Ping Lacson, wasak ang karera nito. Hindi na mananalo kahit barangay kapitan pa ito. Laban Sen. Thank you. So guys, yung responsibility natin,
hindi lang sa sarili at pamilya, hindi lang sa loved one, nandun din sa ating community. So if we help each other, government can help those who cannot help themselves. For example po, sa palengke, marami po sa palengke, actually even sa pila ng tricycle or anywhere we go, 5-6 talagang inuutangan. And again sa mga nagfa 5-6 naman, I'm not saying per se masama ang ginagawa kasi negosyo din yan. At may mga hindi nagbabayad din, so kailangan maganda din ang tubo. Doon po sa hindi familiar, ang 5-6 po, pautang ka ng 5-6 ang balik sa'yo, so more than 20% kasi, so halimbawa po, papautang ako 5,000 pesos sa palengke, babayaran ako ng 200 a day. So at the end of the month, 6,000 na yan. So can you imagine, if you have 500,000 in January, by February, if you have 500,000 na napautang, meaning 5,000 na napautang sa 100 people in January, February, 600,000 na, kumita ka na ng 100,000. O, yung 600,000 mo, 20% nun, 120,000, 720,000 na pera mo sa March. Give or take, kasi yung iba hindi nagbabayad kasi hirap din. But ang point ko, kung ikaw ay may-ari ng palengke o ikaw ay isa sa tenant din na hindi nangungutang pero maganda takbo ng negosyo mo, yung mapautang mo at less interest, or for example, siguro shout out ko si Doc Alvin Ang, no? Sila nung asawa niya, may ano po sila, may it's not a panata, it's a commitment na they will continue to help people in financial literacy, no? So, ang target nila mag-asawa para both yung lalaki at babae ay nakakaintindi. So, for example, meron kang gift ng financial literacy, may co-op or wala pang co-op yung palengke o kaya talipapa. Let's say may sa kalye nyo may 10, may kalenderya, may barberya, may parlor, may bentahan ng bigas. O kakasabi ko lang kalenderya, Karkar Cebu, napakasarap diyan ang chicharon at saka ng lechon. Yung diyan, yung chicharon bagong luto na may taba tapos napakalutong tapos in front of you pa, di ba? So, shout out sa mga taga Karkar. Maayong hapon sa kaninyong tanan. Kinahanglan akong adto dyan sa inyo soon. Sana po time kami. From Qatar, Jason. So, assalamualaikum lahat ng ating kapatid na Muslim. So guys, when we say whose job it is, huwag tayong magturo kaagad na trabaho ng mayor yan, trabaho ng presidente, trabaho ng gobyerno yan, trabaho ng pari yan. I-include din natin ating sarili. Kasi the more na we think as a community, as a bigger family, more na makakaligtas tayo o raos tayo sa mga problem areas at the more magde-develop tayo. Maybe I can shout out and take a page out of the Filipino-Chinese associations. So halimbawa, bago ka sa Filipino-Chinese Association, let's say, nagbebenta ka ng tubig. So lahat ng may restaurant doon, kung pareho din lang ang price ng tubig mo, sa'yo na kukunin para makatulong. O kaya pag member ka na at let's say hindi ka ganun ka well off pero may anak kang magaling, baka scholar nila. So yung sense of community, yung tribalism itself, minsan masama na parang my tribe versus your tribe. But yung sense of community sa isang tribe, maganda po yun. So, yun ang aking konting sharing at contribution sa inyo ngayong hapon, going to Sunday na nag-iisip. Thank you po sa lahat ng nagbabanggit sa Taguig. I will continue to invite not only Senator Lacson, not only his staff, but everyone. Iba kasi yung sa papel-papel, iba yung sa picture-picture. Tignan nyo yung budget, pumunta kayo sa lugar, makikita nyo yung nandyan talaga yung project at magaganda. Again, to the best of my knowledge. But thank you sa lahat ng encouragement. Lori Ann Alcazaren, Zara Punsalan, Rosemary Diwa, God bless you too. So guys, when we are asked, so yan mga kababayan ko, ang pasabog na matindi ni Senator Alan Cayetano. Alam nyo na mga kababayan ko kung saan tayo papanig. Dito tayo sa katwiran at katotohanan. So ngayon mga kababayan, na ito po,
Yung paglaya po ni Bong Revilla dito. Eto. Para kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, mukhang trinabaho raw ang pag-grant sa bail petition ni dating Senador Bong Revilla. Nakabayad man ng piyansa, ikinanta ng Ombudsman na di pa raw bayad ang dating senador sa civil liability mula sa pork barrel case. Yan ang Agenda Weekend Report ni John Rez Calata. Inaasahan na raw ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na mapagbibigyan ng Sandigan Bayan ang petition for bail ni dating Senador Ramon Bong Revilla sa kasong malversation kaugnay ng umano'y maanumalyang flood control project sa Pandi, Bulacan. Sa kanyang radio program, sinabi ni Remulla na tila tinrabaho ang paggarantiya kay Revilla na makapagpiyansa. Matatanda ang Biyernes, July 31, ng pagkalooban ng korte ng pansamantalang paglaya si Revilla matapos maglagak ng 1 million peso bail. We predicted this to happen. Alam na namin to, meron talaga mangyayari na mukhang tinatrabaho na magkaroon ng grant of bail. Pero that's only a battle. We have to win the war as a country. Yes. Itong gerang to, bansa ito, na nakikipaglaban na Total. para sa kanyang survival. O nakita nyo mga kababayan ko. Eh di ba sabi niya si Tambaluslos. Kasuhan, pero ang kinasuhan si Loren Legarda. Nako po mga kababayan ko. So we just need the country to help us. Una nang sinabi ng Ombudsman na hahamunin nila ang desisyon ng Sandigan Bayan. Bagamat nirerespeto nila ang desisyon ng Anti-Graft Court, handa silang gamitin ang lahat ng legal remedies para patunayang matibay ang kanilang ebidensya sa papel ni Revilla sa umano'y questionableng proyekto. Sa panig ng Malacanang, nirerespeto din daw nito ang desisyon ng Sandigan Bayan. Sa kanyang social media, nagpost naman ang dating senador ng picture kasama ang kanyang pamilya at sinabing God is good. Samantala, pinalutang din ni Remulla sa kanyang radio program ang usapin sa hindi pa nababayarang civil liability ni Revilla matapos ma-acquit sa kasong plunder kaugnay ng paggamit ng pork barrel funds. May incident pa tayo sa Sandigan Bayan. Okay. Nasa na, but hindi pa nakukuha yung 123 million na pinababayad nila. Kasama niya sa judgment of acquittal, pinasusoli sa kanya yung pera. Hanggang ngayon, hindi pa nasusoli yung pera. Kaya ayon sa Ombudsman, dapat magkaroon ng whole of government approach para matuldukan na ang korupsyon sa bansa. It has to be a whole of government approach Yes. to solve the problem of corruption. Naniniwala ba kayo mga kababayan masasolve yung korupsyon? Patuloy na nakakalaya yung mga kawatan at mga buhaya. Tignan nyo po sa flood control mga kababayan. Puro sila Marcoleta, Jinggoy Estrada, sila Mike Defensor, yung mga nakakulong. Pero yung mga tunay na nagkasala, wala. Kami sa Ombudsman, we raise the standard of reasonable certainty of conviction before we file a case. O ayan mga kababayan ko, anong masasabi nyo? Like at i-share ang video ito at magkomento po kayo kung taga saan po kayo mga kababayan para ma-shoutout ko kayo. Salamat po.